These are stories that often go unheard, yet every one of them has the right to be shared. Magandang araw sa inyo. Welcome sa Stories of Hope and Warriors. Ako si Rina at ngayong araw pag-uusapan natin kung paano nagiging sandigan ang isang barangay sa pagharap sa breast cancer. Mula sa maagang screening, sa paglalakbay ng paggamot, hanggang sa pagbuo muli ng pag-asa. Bago tayo magsimula, isang mabilis na kwento. May barangay sa probinsya na nag-organisa ng simpleng health day. Walang malalaking poster, pero may tao na naghatid at nag-alalay sa mga kababaihan papunta sa screening. Dahil doon, may isang babae na nagpa-check na agad nang mapansin ng kakaiba at napasailalim sa maadong paggamot. Siya ngayon ay aktibong volunteer sa outreach. Ang simpleng pagkilos ng komunidad ang nagdala ng pag-asa. Sa episode na ito, inaasahan namin ang isang personal na kwento mula sa isang survivor, praktikal na hakbang mula sa isang barangay health worker para makakag-screen at makakuha ng referral, at 5 hanggang 6 na madaling gawin ng pamilya at kapitbahay para tumulong. May kasama ring tips para sa privacy at emosyonal na suporta. Tara, simulan natin. Maya, maraming salamat sa pagpayag mong makipag-usap. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano mo unang nalaman na may problema at paano nagsimula ang tulong mula sa inyong barangay? Ay, salamat din, Rina. Para sa akin, nagsimula ang takot nung may napansin akong bukol sa dibdib. Naramdaman ko agad ang kaba, baka mumang naisip ko agad ang pinakamamalala. Pero may kapitbahay kaming barangay health volunteer na nakapansin na din at tinulungan ako na makipag-appointment sa barangay health center. Hindi nila ako pinatawad. Sinabihan ako, huwag kang mag-alala, dadalhin namin kayo. Ang simpleng pag-alalay na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Ano ang naging pinakamahirap na bahagi para sa iyo nung una? At paano ka tinulungan ng community para malagpasan ang takot na iyon? Pinakadelikado siguro ang hindi pag-alam, ang pag-iisip ng mga bakit ako. Sa simula, natatakot akong sabihin sa pamilya dahil ayokong makaalarma. Pero nung dinala ako ng health volunteer sa private counseling room sa barangay clinic, may nagbigay ng malinaw na impormasyon at sinabi kung ano-ano ang mga susunod na hakbang. Inorganisa rin nila ang transport papuntang ospital para sa biopsy. Ang pinakatulong talaga ay ang patuloy na presensya ng mga tao. Hindi nila ako iniwan. Maraming salamat, Maya. Nakakapanibago pakinggan ang paghusal mo ng mga detalye. Nakakatulong talaga ang maliliit na aksyon. Aling Belen, sayo naman, bilang barangay health worker, ano ang unang hakbang kapag may nakitang possible case ng breast cancer sa inyong lugar? Paano nyo pinuprotektahan ang privacy habang tumutulong? Salamat, Rina. Una, lagi namin sinusuri ang sitwasyon lang may pag-iingat. May simpleng screening lang kami dito, breast awareness education at clinical breast exam. Kung may nakikitang abnormalidad, ang unang hakbang namin ay i-explain ng malinaw ang finding sa pasyente sa isang pribadong lugar. Hindi namin pinapagsabihan ang kapitbahay o pamilya ng walang pahintulot. Kung kailangan ng diagnostic test, nagtatrabaho kami kasama ang district hospital para sa referral. At minsan, may mga NGO na tumutulong sa bayad o transport. Pwede mo bang ilahad ng medyo detalyado ang proseso mula sa outreach hanggang referral para malaman ng mga tagapakinig kung paano nila mauulit sa kanilang barangay? Oo. Una, mag-organize ng health talk sa barangay hall o sa kapilya na may partner na nurse o midwife. Ikalawa, mag-offer ng clinical breast exam. Hindi ito nangangailangan ng malaking gastusin, training lang sa mga health volunteers. Ikatlo, maglaan ng listahan ng pasyente na nangangailangan ng follow-up at mag-coordinate sa district hospital para sa diagnostic imaging o biopsy. Kung may kakulangan sa pondo, nilalapitan namin ng LGU at lokal na NGOs o charity funds. Kadalasan may small transport stipend lang para makapunta ang pasyente. At laging may private counseling para sa pasyente at pamilya. Napakalinaw! Ngayon, magbigay tayo ng 5 hanggang 6 na madaling hakbang na kayang gawin ng pamilya at komunidad, konkreto at praktikal. Una, makinig ng hindi naghuhusga. Simple pero mahalaga. Narito kami para sa'yo. Lang minsan sapat na. Pangalawa, tulungan sa transport. Mag-volunteer magdala ng pasyente sa klinik. Pangatlo,
tumulong maghanap ng impormasyon tungkol sa financial assistance sa LGU o NGO. Pang-4, alamin kung saan sa barangay may private space para sa counseling. Pang-5, mag-organize ng small support group. Kahit isang kaibigan lang, baka malaking tulong. Dagdag ko, magbahagi lamang ng impormasyon sa paraang sensitibo. Huwag magpalaganap ng detalye na pwedeng makasakit o mag-stigmatize. At kung volunteer ka bilang health worker, i-refer agad sa tamang serbisyo at itala ang follow-up para hindi mawala sa sistema ang pasyente. Ngayon, tungkol sa emosyonal na suporta, may ilang pahayag ng madaling sabihin na nagbibigay ng lakas. Maya, ano ang mga sinabi sa'yo noon na tumulong talaga? Ang pinakamalakas na sinabi, kasama ka namin, hindi ka nag-iisa. At kapag sobrang takot na ako, may nagsabi lang ng kaya natin ito ng paisa-isa. Ang mga simpleng pahayag na yon, hindi kailangang magarbo, nagbibigay ng pag-asa araw-araw. Maganda, mga simpleng pangungusap na praktikal at puno ng malasakit. Bago tayo mag-wrap up, isang mabilis na recap. 1. Simulan sa health education at clinical breast exam sa barangay. 2. Siguraduhing may private counseling at confidential referral. 3. Mag-coordinate sa district hospital at NGOs para sa diagnostics at fund support. 4. Tumulong sa transport at logistics. 5. Magbigay ng araw-araw na emosyonal na suporta ng madaling sabihin. At mga resources, Barangay Health Center, District Hospital, at local NGOs o LGU Health Office ang unang tawagan. Huwag magbigay ng personal na detalye kung hindi consented ng pasyente. Bago magtapos, Maya at Aling Belen, may huling payo ba kayo para sa mga nakikinig? Lalo na sa mga napakahirap na sandali kung saan parang wala ng pag-asa. Sa mga nararamdaman ng takot, huminga muna. Hanapin ang isang taong mapagkakatiwalaan, isang kapitbahay, health volunteer, o ang inyong midwife. Hindi kailangang suluhin ang laban na ito. May mga tao sa paligid na handang maglakad kasama mo. At tandaan, ang pag-asa ay ginagawa. Ang simpleng pag-oorganisa ng screening o pagsasabi ng totoo sa pamilya ay hakbang na. Huwag matakot humingi ng tulong sa barangay at LGU. Kami ang kakampi ninyo sa unang hakbang. Salamat sa inyong dalawa at salamat sa mga nakinig. Kung meron kang sariling kwento ng barangay na nagbigay ng pag-asa, mag-subscribe sa aming channel at i-share ang inyong story para mas marami pang komunidad ang mahikayat na kumilos. Ang susunod na episode ay magtutuon sa mga praktikal na paraan ng pag-set up ng outreach sa barangay. Abangan nyo. As we end today, let us remind you that even in the hardest moments, hope is always within reach. Hope is stronger than fear. Screen Share Survive.